Amen. Part 2 po ng what the Bible says about itself. Diba? Pag tayo po ay may na-meet na isang tao, tayo po ay nagpapakilala ng ating sarili. Karaniwan sinasabi natin ano yung pangalan natin, ano yung ating ginagawa, saan tayo nanggaling. Ayun. So we introduce ourselves. So, siguro isa sa pinakamaganda sa ating pag-aaral ng Biblia. Let the Bible speak about itself. Let the Bible introduce about itself. Nung nakaraang linggo, nung nakaraang pag-aaral, sinabi po natin, the Bible is the inspired Word of God. No? It is inspired by God. Sinabi din po natin nung nakaraang linggo na ang Bible ay absolutely trustworthy. Ito po ay mapagkakatiwalaan. Amen. It is the truth. It is reliable. Amen. Hindi tayo ililigaw ng salita ng Diyos, especially kung humihingi tayo ng gabay mula sa Holy Spirit, yung author po ng Bible. So ito po yung ilan lamang sa mga description ng Bible sa kanyang sarili. Sa pagpapatuloy po ng ating serye ngayon, mga kapatid, ito pa po ang ibang mga sinasabi ng Biblia patungkol sa kanyang sarili. Una po mga kapatid, or pangatlo na pala to, number 3 sa atin pong pag-aaral, the Bible produces life. Amen. Ang Biblia ay nagbibigay buhay. Amen. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, John chapter 6, verse 63, the Spirit gives life. Amen. Ano nga po? The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. Ang Espiritu lang ang pwedeng magbigay ng spiritual na buhay. Amen. Hindi tayo mabubuhay yung ating Espiritu hindi mabubuhay ng laman. Ang laman ay laman. Ngunit ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Okay, inelaborate po ng Panginoon. Sabi niya sa huling bahagi ng verse, in John chapter 6, verse 63, the words I have spoken to you are spirit. Amen? Yung salita po pala na tinuran, ang ganda, no? Yung salitang ibinahagi ng Panginoon sa kanila ay spirit. At sabi niya, and they are light. Amen. So, ito pong mga salita ng Diyos ay hindi lang ordinaryong salita. They are life-giving. Hallelujah! They produce life. Amen. Naalala ko tuloy yung isang kwento sa Lumang Tipan, sa aklat po ng Ezekiel, na yung pong Valley of Dry Bones. Amen. Nung nag-prophesy po ang propeta Ezekiel, nagkaroon sila ng buhay. Amen. Pumasok ang Holy Spirit sa mga buto at sila po ay naging buhay. Amen. So mga kapatid, yun po ang ginagawa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. The Word of God produces life. Amen. Hindi tayo naligtas sa pagbabasa po ng kung ano-anong libro. Isa lang po ang libro na binasa natin, na napakinggan natin, narinig natin. Ito po yung salita ng Diyos. Yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung mabuting balita ng Panginoon ay nagbibigay po ng buhay. Amen. Naligtas tayo dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nagsimula yung pananampalataya natin dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang dahilan, sabi niya, nagpaliwanag ang Panginoong Hesus dito, the words I have spoken to you are spirit and they are life. Ito yung pagkain natin. No? Tayo'y nagpapatuloy at nabubuhay dahil sa salita ng Diyos. Sabi nga, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. Ito yung pagkaing espiritual. Sabi po ni Apostol Pedro, yung gatas, no? Manabig tayo sa gatas na ipinagkakalob ng Panginoon. Ito yung salita ng Panginoon na nagbibigay buhay sa atin. Amen. So mahalaga po na araw-araw tayo po'y nakikinig, nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos upang magpatuloy po tayong maging buhay sapagkat ang salita ng Diyos, it produces life. Ikaapat pa mga kapatid, ang salita ng Diyos ay creative. Amen. Ano ba yung creative? Malikhain. Amen. By the word of the Lord were the heavens made, their starry hosts, by the breath of His mouth, for He spoke,
and it came to be, He commanded, and it stood firm. Sabi po ng aklat ng Genesis, nagsalita ang Panginoon at nagkaroon ng liwanag, nagkaroon po ng dagat, ng mga bituin sa langit. Yun po yung sinasabi ng Psalms 33, verse 6 at verse 9, na ang lahat ng bagay na likha sa pamamagitan ng salita. Amen. Everything that was made by the powerful word of God. It is creative. Amen. Ang salita po ng Panginoon ay creative. Hallelujah. Praise God. Praise God. The Lord spoke and it came to pass. Hallelujah. Nangyari po yung sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So napakaganda po mga kapatid. Kaya nga ang sabi po ng Hebrews 11 verse 3 bilang supporting verse o susog. By faith, we understand that the world was created by the Word of God, so that what is seen was made out of things which should not appear. Amen? Ulitin ko po. By faith, we understand that the world was created by the Word of God. So ito pong lahat ng nakikita natin. Yung lahat ng isang nilikha ng isang araw ay pumunta kami sa isang napakagandang lugar. Talagang ma-amaze mo kayo sa napakagandang tanawin. Isipin niyo po, nalikha lang yon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nagsalita lang ang Diyos. And it came to pass. Nangyari, natupad. That's the creative power of the Word of God. So Hebrews 11 verse 3, we know by faith that the world was created by the Word. Amen. God spoke and it happened. It came to pass. Amen. The Bible is creative. Amen. It produces life. It changes life. It transforms. Amen. Yung sinasabi ng mundo, ganito ka, pero nung nagsalita ang Panginoon, nung pinakinggan mo yung salita ng Diyos, pinaniwala, nung tinanggap mo, nagbago yung buhay mo, kapatid. Amen. Dati walang sigla, walang direksyon yung ating buhay. Pero nung narinig natin ang salita ng Diyos, nagsalita ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, yung buhay natin nabago. Amen. Nagbaga at nagbabago. Amen. Yun po yung nangyari mga kapatid because of the creative power of the Word of God. Yeah. Alala ko si Gideon, sabi ng Biblia, nagtatago po siya, natatakot siya. Pero nung sinabi po ng Panginoon sa kanya, you are a mighty warrior. Yun po yung naging katotohanan sa kanyang buhay, naging reality sa kanyang buhay. Kaya nga yung anong application nito sa atin, maging maingatin tayo sa ating salita. Kasi kung ano po yung ating sinasabi, yun yung nagiging quote-unquote, yun po yung nagiging reality sa atin. Amen. There's power. The tongue is so creative. No? And we were created in the image of God. So pag nagsasalita ka kapatid, dapat ay nagsasalita tayo ng pagpapala, ng blessing, at hindi po ng sumpa. Amen po. So ano yung mga anak nyo, pag lagi nyo sinasabihang mahina ulo mo, di ba? Tamad ka, wala ka maabot. So, yun po yung nagiging self-fulfilling prophecy. Pero kung ang gagamitin po natin ay yung affirmation, di ba? We speak blessing, we speak Jesus sa atin pong mga anak. Sa ating sitwasyon, na namang sitwasyon, the Word of God is creative. At syempre, panghuli, connected po sa number 4, yung the Word of God is powerful. Hallelujah! Sabi po ng Hebrews chapter 4, Verse 12, for the Word of God is living. Amen. Hindi lang siya patay na letra na nakasulat sa libro. No, the Word of God, as it is spoken, as it is being read, sabi po, it is living, and hindi lang siya basta living, active. May mga tao kasi buhay pero hindi active. Di ba? Sabi natin gulay, pero hindi ganun ang salita ng Diyos. The Word of God is both living and it is active. No? Ano pa? It is sharper than any double-edged sword. Amen? It penetrates even to the dividing of the soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart.
Yung talagang, yung, di ba yung kayang hiwain lang ang tawag doon, yung scalpel, ng kutsilyo, may bahagi lang. Pero ang salita ng Diyos, yung pinaghihiwalayan ng kaibuturan ng ating puso, ng ating espiritu, ay nasasaliksik po niya. Ganun siya ka-powerful, ganun siya ka-active, ganun siya ka-powerful. No? It penetrates, it is active, it is living. No? It is a double-edged sword na napakatalim. It is so much powerful. Alala ko nung bata ako, tuwan-tuwa ako pag nanonood ako ng Voltes 5. No? Lalo pag ginamit na niya yung kanyang sandata, yung laser sword, di ba? Talagang nahahati po yung mga kalaban, yung mga beast fighters ng Busain niya. Konti promotion lang po, mga kapatid. But the point is, sabi po, the Word of God is more powerful, amen, than the laser sword. It is more powerful than any weapon. Ito yung sandata natin. Yung the sword of the Spirit, sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 17. Ito po yung sandata natin na kailangan natin dala. Si Lord Jesus, nung nakipag-confront siya sa temptation po, doon sa wilderness, ano po ang sabi ng Bible? He used the sword of the Spirit, He used the Word of God upang talunin at gapiin ito pong si Satanas. At hindi nakaubra o hindi umubra si Satanas dahil nagamit ng maayos, mahusay ng Panginoon ang salita ng Diyos. So mga kapatid, dapat hindi lang tayo alive, dapat hindi lang tayo gising, dapat alam din natin kung paano gamitin ang ating sandata. At ito nga po, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito nga po, kaya nga si Satan, ito yung gusto niyang paraan na ang mga Kristiyano maging tamad sa pagbabasa ng salita ng Diyos para hindi nila malaman yung kanilang sandata. Okay? Na meron pala tayong makapangyarihang sandatang ibinigay ang Panginoon at sa kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating buhay, we can use that powerful weapon, the Word of God, in overcoming life's difficulties, in growing in our relationship with God, in our spiritual warfare. Amen? In declaring the good news, yung deliverance, yung healing ng Panginoon, to set the captives free, to open prison doors. Hawak-hawak pala natin sa ating mga kamay ang makapangyarihang salita ng Diyos na gagamitin natin upang ipakilala, upang ipahayag ang araw ng paglaya, ang araw ng kaligtasan sa mga tao po na bihag pa rin ng kaaway. At ang tanging sandata, ang Word of God na siyempre sasangkapan, bibigyan tayo ng karunungan ng Holy Spirit kung paano natin ito gagamitin. So mga kapatid, the Word of God, sabi nga natin, it produces life, it is creative, it is powerful. Where pa? Sabi nga ng mga kabataan, punong-puno po ng kapangyarihan. Alam nyo, nung ako po ay, I think I was 15, 16, ay nabasa ko po ang Word of God. At parang yung langit ay nabuksan. No? Sa pagbabasa ko po ng Biblia, ako po ay nagkaroon ng personal na kaugnayan sa Panginoon. Ako po ay nagkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. I think it was the book of Romans, yung po binabasa ko nung araw na yon. At dahil po doon, it produces life, it penetrates yung kaibuturan ng aking puso, nanampalataya po ako at tinanggap ang Panginoon sa aking buhay. At simula nun, siya po ay aking pinaglingkuran at napatunayan ko tunay na ang Diyos ay buhay, mahal na mahal tayo ng Panginoon. At inalay ko po yung aking sarili sa Panginoon at naging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Why? The power of the Word of God. It transforms, it changes lives, it opens our eyes, it sets us free. It is living, it is active, it is sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing of soul and spirit. It judges the thoughts and the attitudes of our heart. Ganun po katindi. Ganun po ka-powerful ang Word of God. Amen. Purihin po ang Panginoon.
At sana po napagpala kayo sa ating mga pag-aaral kung paano po dinescribe or inintroduce ng Bible yung kanyang sarili. Reviewin nga po natin. Number 1, sabi natin, it is inspired of God, inspired by God. Secondly, it is absolutely trustworthy. Then it produces life. It is creative. And the Word of God is powerful. Glory to God. Glory to Jesus. Amen.